gumawa pala ako ng clams with minced shrimp. At yun, nagustuhan nga nila amo pati nga yung plating. At napicturan pa nga. Hapunan na naman. At eto, magre-ready na naman tayo para sa ating lulutuin ngayong hapon. 4 na dish ngayong niluluto ko araw-araw, kaya naman naglalagay talaga ako ng apron. Dahil lagi akong nababasa kapag naghuhugas. Ang pinakabago nga nating recipe na lulutuin ay ang clam with minced shrimp. Bago ang lahat, ibabad muna natin ang mga clams sa asin. At habang binababad nga natin ang mga clams, kailangan muna natin dito mag-prepare para sa lulutuin naman nating soup. Nung bago pa lang ako dito kay Laamo, 3 to 4 times a week lang ako gumawa ng soup. Pero ngayon, araw-araw na akong nagluluto. Isa rin kasi itong kultura sa kanila. Naniniwala kasi silang ito'y panlunas at pampalakas ng katawan. Habang nagpapakulo naman ako ng soup dito, sinimulan ko naman gayatin ang mga gagamitin ko para sa sweet and sour. Pagkatapos, binalatan ko na yung mga gagamitin kong hipon. Gagamitin nga natin ito para sa gagawin nating clam with minced shrimp. Ang pinaka-highlight na recipe ngayong araw. Pagkatapos ko nga itong mapino, naglagay din ako dito ng minced carrot at saka ng asin, pepper, at saka ng egg white. Nilagyan ko rin pala ito ng flour at saka ng cornstarch. Tsaka ko naman ito hinalo lang mabuti. At dahil binababad pa nga natin yung mga clams, kailangan ko na dito magsaing. 3 cups para sa 4 na tao at hanggang lunch na yan kinabukasan. Pagkatapos kong magsaing, hinugasan ko na ang mga clams. Tingnan mo naman, sobrang daming dumi. Kaya sobrang importante na ibababad mo muna sa asin ang mga clams kapag ito ang lulutuin mo. Kusa kasi silang lumalabas kapag matagal mo silang binababad. Pakulaan lang natin to ng mga 3 seconds para bumukas yung shell. Nilagyan ko pala yung pinapakuluan nating tubig ng green onion at saka shoshing wine. So ilalagay na natin dito yung minced shrimp sa loob ng clam. Ganyan lang, napakadali. Medyo mahirapan ka lang sa pag-assemble sa plate dahil nga bumuka masyado yung mga clams. First time ko kasi magluto ng recipe na to, kaya nahihirapan talaga akong mag-plating. Buti na lang talaga inagahan kong mag-prepare dahil kukulangin talaga ako sa oras kapag nagkataon. Aminin natin, mas naging masarap ang pagkain kapag maganda yung plating. Nagiging expensive siyang tingnan kapag maganda yung pagkakagawa. Ganito na nga yung itsura niya nung natapos. Parang ang dali lang, no? Pagkatapos yan, kumuha na ako ng 4 na itlog. Nilagyan ko na rin to ng mga pampalasa gaya ng asin at saka chicken powder. Tsaka ko naman ito binuhos sa mga clams. Pwede mo naman yung steam ng walang eggs at pwede mo rin siyang lagyan. Feeling ko kaya nilalagyan niya nila ng eggs para maging steady yung mga clams natin. Set aside muna natin itong mga clams, saka natin lutuin yung mga gulay. 6 minutes lang naman natin itong i-steam, kaya okay lang. Sunod ko naman niluto yung sweet and sour natin. Sa araw-araw ko nga pagluluto dito, nakagawa na ako ng mga tricks para hindi ako maging aligaga sa mga lulutuin ko. Malaking tulong kasi yung pagiging organized natin para hindi tayo malilito. So, yung pagkatapos ko nga may steam yung mga clams natin, nilagyan ko to ng kumukulong mantika at saka ng soy sauce. Tsaka ko naman ito nilagyan ng green onion sa taas. Grabe, ang ganda. Pati ako na-amaze. Kaya ko pala. At ito na nga ang set of dishes na niluto natin ngayong gabi. Thank you for watching!